Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nakatakda ng simulan ngayong araw ng Martes, July 30, ang pagsipsip sa 1.4 million liters ng langis na karga ng lumubog na MV Terra Nova sa Limay, Bataan ayon sa Philippine Coast Guard. Kasunod ito ng naisagawang pagtatapal ng lahat ng 14 valves ng nasabing barko. Paglilinaw ng PCG, nasa 300,000 liters lang ang hihigupin mula sa 1.4 million liters ng langis na karga nito. Kailangan lamang umanong makuha ang tamang bouncy ng barko para lumutang ito para mahila sa pinakamalapit na baybayin upang maisagawa naman ang pagtanggal sa natitira pang langis. Batay sa pagtaya ng mga otoridad, tatagal ng 5 hanggang 7 araw ang proseso dahil nasa 50 hanggang 60,000 liters ng langis ang kayang i-siphon kada araw. Yes, that is the intention, tama. That will be the main activity ng operation natin for tomorrow, yung siphoning process. So, technically, ang sa siphoning lang ng Salvor is 300,000 liters ng IFO para ma-afloat itong si Terra Nova. Hataw Balita ngayon. Nagkasagutan si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque at Senate Committee on Women Chairperson Risa Ontiveros sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Sa kanyang pahayag, muling pinanindigan ni Attorney Roque na hindi siya abogado ng Lucky South 99 at sa anumang POGO sa bansa at dumipensa sa ginawang pagtatanong ni Senator Risa Ontiveros na anya'y pinapahiwatig na siya ang legal head nito. Binatikos naman ito ng senadora at sinabing base ang impormasyon sa mga testimonya ng mga resource person. Kabilang na ang sinabi ng PAGCOR na si Roque Umano ang legal head ng Lucky South 99 batay sa nakasaad sa organization chart na isinumite ng kumpanya na itinanggi naman ng dating presidential spokesperson. Agad namang humingi ng paumanhin si Roque ng awatin ni Senator Sherwin Gatchalian at pinagsabihan si Roque na respetuhin si Senator Risa Ontiveros bilang chairperson ng komite. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. So, ayaw nyo mang amining, abogado kayo ng POGO, malinaw na abogado naman kayo ng taga-areglo ng POGO. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng dating accountant ang koneksyon ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa dalawang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Company. Sa isinagawang pagdinig ng Senado kahapon July 29 kaugnay ng issue, sinabi ng ex-accountant ni Guo na si Nancy Gamo na 2012 niya nakilala ang alkalde. Kinumpirma rin nitong siya ang nag-asikaso sa incorporation papers ng ilang kumpanya ng pamilya Guo at dalawa umanong POGO companies. Sinabi rin ito na 2017 pa niya huling nakita ng personal ang suspendidong alkalde habang noong nakaraang taon ang huli nilang pag-uusap. Nagtataka naman si Gamo kung bakit itinanggi ni Guo ang pagkakakilanlan ng nasuspending alkalde sa dati nitong accountant. Hindi pa rin dumalo si suspended Mayor Guo sa nasabing pagdinig, ngunit kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na nasa bansa pa ito sa ngayon. Si Miss Alice Guo was a client of mine, client on a per transaction basis, per project. I happened to register yung mga corporations na pag-aari ng family nila way back to 2012. So, and then may mga iba pang mga
corporation and kasama pa rin yung dalawang POGO companies. Based po sa record namin, nasa Pilipinas pa po. Sigurado ka dyan, ha? Yes po, yes po. Baka nakalis na yan, private plane yan. Paano nyo matututukan kung nag-private plane yung tao? Kasama po sa mga minomonitor namin yung lahat ng ports, airports or seaports. Hataw Balita ngayon. Hiniling na ng Office of the Solicitor General o OSG sa Manila Regional Trial Court Branch 34 na ipawalang bisa ang proklamasyon bilang alkalde ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at tuluyan na itong patalsikin sa pwesto. Base sa co-warranto petition na inihain ng nasabing opisina, idinitalye ng OSG ang mga dahilan kung bakit dapat mapatalsik sa pwesto ang alkalde, partikular na ang pagiging Chinese national nito. Dagdag pa ng OSG, nakagawa si Guo ng serious dishonesty sa ground o sapat na dahilan para maalis siya sa pwesto, kabilang na ang paulit-ulit niyang pagsisinungaling sa pagsasabing siya ay Pilipino sa mga public document tulad ng kanyang Filipino passport, voters registration record at certificate of candidacy o COC nang tumakbo siya sa Bamban noong 2022 elections. Walang tugon ang abogado ni Guo sa hiling na makapanayam ng UNTV News upang makuha ang kanilang panig sa issue. But because of the revelations, because of the findings made by this committee, most especially with the testimony of the National Bureau of Investigation, which stated that those two persons or those two names pertain to one and the same person, the job of the OSG in consolidating everything and coming up with a solid petition for quo warranto was accomplished. Hataw Balita ngayon. Problema pa rin sa kakulangan ng classrooms ang kinakaharap ng ilang paaralan sa bansa. Sa isinagawang pagbubukas ng klase kahapon, July 29, ayon kay Department of Education o DepEd Secretary Juan Edgardo Sani Angara, kinakailangan agad na ma-validate ang mga school site para agad na masimula ng construction ng mga paaralan. Tiniyak din ng kalihim na agad na tinutugunan ng ahensya ang rehabilitasyon at pagsasaayos ng mga eskwelahang naapektuhan ng bagyong Karina at Habagat. Sa kabuuan, naging maayos naman anya ang unang araw ng klase sa buong bansa, ngunit ikinalulungkot nito na higit 800 paaralan sa bansa ang ipinagpaliban muna ang school opening kahapon, kung saan higit 800,000 na estudyante ang apektado. So kailangan magbago yung current system na yun. At nakikita ko yung early procurement activities na tinatawag. Ginagawa ho yan sa Department of Public Works. Sana gawin din namin dito in coordination with DepEd and DPWH. Mag-coordinate yung dalawang ahensya. Well, meron tayong funds, no? I think nasabi yan ni DBM Secretary. I think whether it's 2 or 3 billion, we have to check. Pero yun, ma-access kagad yun to repair our school buildings. Hataw Balita ngayon. Isinumita na kahapon, July 29, ang Department of Budget and Management sa House of Representatives at Senado ang proposed 2025 national budget ng Marcos Administration. Ang 6.352 trillion pesos na National Expenditure Program para sa taong 2025 ay magiging batayan ng 2025 General Appropriations Bill. Ayon kay Budget Secretary Pangandama ng Social Services at Economic Services Sector pa rin ang may pinakamalaking alokasyon sa 2025 budget. Pinanggit din ito na 10.2 billion pesos ang Confidential and Intelligence Funds o CIFs sa proposed 2025 budget na mas mababa ng 16% kumpara sa 2024 budget. Bearing in mind inclusivity, the social services sector will receive the largest allocation of 33.4% or 2.12 trillion pesos. And towards sustainability, the economic services sector will receive a total of 1.85 trillion pesos or 29.2% of the national budget. Sa fiscal year 2025 National Expenditure Program, yung sinabmit po natin today, it's 10 billion 286
million 91. 10.2 billion pesos. Ito po ay bumaba ng 16% from this year's General Appropriations Act. Hataw Balita ngayon. Hoy, may good news po para sa mga motorista dahil magkakaroon po ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong araw ng Martes, July 30. Batay po sa magkakahiwalay na abiso ng mga oil company, bababa ng 85 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon din ng tapyas sa presyo na may na 75 sentimos sa presyo naman ng kada litro ng gasolina. Magkakaroon din ng rollback na 80 sentimos hanggang piso kada litro ng kerosene. Ayon sa industry players, pabago-bagong galaw pa rin sa presyo ng langis sa international market ang dahilan ng bawas presyo. Sinabi ring dahilan ang posibleng pagdami ng supply kahit na mababa ang kasalukuyang demand dito sa merkado. Hataw Balita ngayon. Nagpasimula na kahapon ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral sa lalawigan ng Batangas, partikular na sa lungsod ng Tanawan, kung saan umabot sa mahigit 3,000 na estudyante ang pumasok sa syudad o sa Tanawan City Integrated High School. Sa kabila nito, pangunahing problema ang kakulangan sa pasilidad ng paaralan. Si Lynette Bahe, humahataw. Hataw Balita ngayon. Batay sa datos ng Tanawan City Integrated High School, umabot sa 3,641 ang bilang ng mga mag-aaral na naitala sa unang araw ng pasukan kahapon July 29. Ngunit ang inaasahan na bilang ng mga estudyante na nag-enroll sa huling araw ng enrollment noong Biyernes July 26 ay nasa humigit kumulang na 4,000 mga estudyante. Sa unang araw ng pasukan, agad namang bumisita ang supervisor ng DepEd ng lalawigan sa kanilang paaralan upang tingnan ang kalagayan at sitwasyon sa naging balik eskwela. Ayon kay Mrs. Josephine Magpantay, School Principal 3 ng Tanawan City Integrated High School, dahil sa naging dami ng mag-aaral ay hindi na sila tumatanggap pa ng mag-e-enroll. Sa ngayon po, na-reach na po namin yung maximum number of enrollees. Kaya po hanggang last Friday na lang po tayo huling tumanggap ng ating po mga enrollees. Minarapat ng pamunuan at pinagbotohan ng mga guro at magulang ng mga estudyante na gawing single shift na lamang ang klase upang maging pabor sa mga bata lalo na ngayong tag-ulan. Ipinatupad naman ang iba't ibang oras ng pagpasok ng mga mag-aaral upang maiwasan ang pagsabay-sabay na pagdating at pag-alis ng mga estudyante. Pagdating naman sa bilang ng classroom, nangangailangan pa ng humigit kumulang 45 na classroom para matugunan ang student-to-classroom ratio na 1:45. Gayunman, hindi pa rin talaga sapat ang mga pasilidad sa paaralan bunsod ng dami ng mga mag-aaral na naitala ngayong taon. Samantala, pangunahing problema sa mga guro at mga estudyante ngayong pasukan ang kakulangan ng mga pasilidad at kagamitan tulad ng mga upuan. Sa kasalukuyan, sapat pa ang bilang ng mga guro at mayroong 187 na teaching and non-teaching personnel sa paaralan ng Tanawan City Integrated High School habang kompleto rin sa mga learning material ang mga mag-aaral. Lynette Bahe, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Mas maraming estudyante ang nasabik at natuwa sa opisyal na pagbubukas ng klase kahapon. Maraming mala piyestang dekorasyon kasi ang bumungad sa kanila sa isang paaralan sa Cebu City. Si Gladys Tuwabi, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nangibabaw ang pananabik at tuwa sa mga estudyante sa Tejero Elementary School sa Cebu City nang makita ang makukulay na palamuti at malafiestang dekorasyon sa pagbubukas ng klase kahapon. Excited ang mga bata. The teachers also are excited. Maugid na, wala na mo gipatangtang ang decor since palarong pambansa. Para ma-surprise gid na mo amo ang parents and the pupils ug wa jud mi nasayop. They are very happy, very excited to attend the first day of classes. Bagaman nag-a-adjust pa ang mga bata mula sa bakasyon, ang maayos na setup sa paaralan at pagiging creative ng mga guro ay nagbigay sa mga estudyante ng sigasig para pumasok at ganahang matuto ng mga bagong aralin.
sa pagbubukas ng klase. Nangangahulog ang bagong environment at bagong yugto na ang haharapin ng mga estudyante. Kanadyo, maksyonaw ka na. Ako yun, sa'yo mo, daka, bisag, okay, 5 a.m. mo matay, dokaon pa. Pero ako dyan gikuha na sa parent na, ato dyan pa rin kamutan na atong bata, sa'yo gid mo mata. Ato silang tudluan na, sa'yo matulog, na dili mag-cellphone, kay ka na di sa na maayo. Layan sila mo bangon og sayo, layan sila mo, kuan, kay murag nabaguhan sila ba. Ako silang giingnan nga, pamalitan sila na kuan ang mga gusto nila, para ganahan sila mo eskwela. Bagaman andyan ang pagnanais ng mga bata na matuto, di maikakailang may kani-kaniyang struggle sila para makasabay sa eskwela. Hirap sa pagising ng maaga at stress dahil sa mga takdang aralin at school projects na dapat tapusin. Sabayan pa ng school examination. At para magabayan at maiwasang ma-burnout sa pagiging estudyante at sa pag-aaral ang mga bata, naghanda na ang mga guro ng programa na makakatulong sa mga estudyante na mag-focus at hindi mawala ng interes sa pag-aaral. Amo na nang gi-anticipate daan sa first day kay murag ana magyud na basta bakasyon, magkuan pa gyud na sila huna-hunaan na. So ang among first day karon nag-advisory sa mi, through advisor gi-apply namo karon ang mental wellness nga program. So gi-adapt namang wellness program aron ma-shift nato ang huna-huna sa bata nga mo focus og naay interest sa pag-study, nga ma-love niya ang school because the school is their second home man. Sa pagbubukas ng school year 2024-2025, hindi lamang ang intelektual na kakayanan ng mga bata ang tututukan, kundi lakip na rin ang mentalidad ng mga ito, kung saan malaking bagay ang pagiging mabuting ehemplo ng mga magulang at mga guro. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Sa isang makabuluhang gawain upang tumulong sa mga nangangailangan, naisagawa ng Members Church of God International o MCGI ang isang matagumpay na blood donation drive sa Batangas nitong linggo. Mabot sa 85 na bag ng dugo ang nalikom sa nasabing aktibidad. Si Ari Silvestre humahataw. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa ng mass bloodletting ang Members Church of God International o MCGI Kamakalawa, July 28 bilang bahagi ng programang MCGI Cares. Sa isinagawang gawain, nakapag-produce ang MCGI Batangas ng 85 na bags ng dugo kung saan naging katuwang nila ang Batangas Medical Center. Ang buhay ng dugo ay nasa laman. Kaya pag ikaw ay nakapagbibigay ng dugo, ay nakapagbibigay ka ng buhay. Kaya sa pamamagitan nitong bloodletting, ay makapagbibigay pala tayo ng buhay doon sa isang kapatid. At wala nang mas dakilang pag-ibig kaysa rito. 3 lang ang hindi pumasa sa pagsusuri ng doktor, ngunit 85 naman ang mga nakapag-donate o pumasa sa pagsusuri. At isa sa 85 ang senior citizen na nakasama upang makapagbigay ng dugo. Samantala, hindi naman naging hadlang kay Sunny Ramos na isang person with disability ang kanyang kapansanan upang makagawa ng mabuti at makatulong sa nangangailangan dahil isa rin siya sa mga nakapag-donate. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at nagamit na naman po yung aking kalitan kahit sa ganitong kalagayan. Nakakapagbigay po ako ng dugo. Hindi man po ako makalakad. Papasalamat po ako sa Diyos at patuloy po ako nakapagbigay ng dugo. Bukod dito, may mga first-time donor din na nag-donate kabilang ang mag-inang si Cynthia at ang kanyang 18 taong gulang na anak na si Mark David Cornelia. First time ko nga po, may konti pong kaba. Then, parang na-excite po na makakatulong ka po sa kapwa. Nakakatuwa po sa puso na makakatulong ka po sa iba. First time ko po kasi po mga nakaraang medyo hindi po maganda ang aking pakiramdam. Kaya po alam ko pong itong araw na po ito ay pinagkaloob po ng Panginoon para po makapag-donate po ako, makatulong sa kapwa po. Ayun po, masaya po ako sa feeling po.
Inaasahan na makatutulong ang mga ibinigay na dugo sa mga nangangailangan at masusundan pa ng mga ganitong gawain sa hinaharap kung loloobin ng Panginoon. Ari Silvestre, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Mabot na sa ilang baybayin sa Cavite ang bakas ng oil spill mula sa lumubog na oil tanker sa Bataan. Kasabay nito, pinag-iingat na muna ang mga residente sa pagkain ng lamang dagat na nahuhuli mula sa Manila Bay. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita Ngayon. Sa isang Facebook post na inilabas ni Cavite Governor John Vic Remulla, kinumpirma nito na naramdaman na ang bahagyang presensya ng oil spill sa mga baybayin ng Ternate, Maragondon, Naik at Tansa sa lalawigan ng Cavite. Ayon naman sa pamalakaya, umaga nitong Lunes, July 29, nang makapansin na masangsang na amoy ang mga residente. Nangangamba na rin anila ang mga mangingisda dahil sa oil slick na maaaring mag-contaminate sa mga isda. Sinabi rin ng grupong pamalakaya na tinatayang nasa 5,000 mga mangingisda sa Tansa, Cavite ang posibleng mawalan ng hanap buhay dahil sa oil spill. Ang Tansa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO pinag-iingat muna ang publiko sa pagkain ng lamang dagat. Kaugnay nito, naglatag na ng oil spill boom ang Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group upang makatulong na mapigilan ang pagkalat ng langis. Base naman sa inilabas na oil spill trajectory ng UP Marine Science Institute, alas 8 ng umaga ng July 29, maglalandfall ang langis sa dalampasigan ng Noveleta, Rosario at Tansa, 9:30 AM sa Naik at 1 PM sa Ternate. Habang 1 AM ng July 30, inaasahang maglalandfall na rin ang langis sa Metro Manila. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Pinabulaanan ng ilang mangingisda sa bayan ng Hagonoy, Bulacan ang oil spill sa Limay, Bataan na umano'y nakarating sa baybaying dagat sa nasabing munisipyo. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita Ngayon. Ilang araw nang nasa gitna ng dagat ang mangingisdang si Mang Pete Santos, sakay ng malaking bangka na kung tawagin ay Norway. Kasama niya sa sasakyan ang nasa 20 katulong niya sa panguhuli ng isda. Sa kanilang paglilibot sa Manila Bay, Malabon, Pampanga, sinabi nito na wala silang napansin o nakitang na oil spill sa paligid. Ay pagka po sir yan mayroong mga nakikita, mga babalita na po sir dito yan. Balitang-balita na po dito yun kung meron talagang oil. Wala naman po wala po nababalita rito Wala pa namang maabot din yung oil spill kinukuha na ng mga taong na yun. Sa mga fish kid na yun. Okay. Sa pag-ikot-ikot lang? Oo, wala rin yung makita ng oil spill. Sige po, nag-ikot-ikot din. Oo, nag-ikot-ikot din kami. Alam mo kami nakita ng oil spill pa rin. Hindi mabibili isda. Tulad ng taong, hindi mabibili pagka nagka-oil spill din. Wala, nakikita Gutom kami. Mula dito sa aming bangka, matatanaw na ang baybayin ng Limay at Balanga, Bataan. Kasama ang mga mangingisda dito, wala pa rin kaming nakikita na anumang langis o tagas ng langis sa bahagi ng karagatan sa bukana ng Wawa, Hagonoy. Mga ilang oras na din kaming nag-iikot dito pero wala pa rin kaming nakikita. Habang tayo nag-iikot, wala naman tayo nakita, di ba? Wala naman tayo nakita ng langis o tagas ng langis. Kasi kung may tumagas na langis doon at ganyan ang hangin, ilang oras lang nasa Hagonoy yan. Kaya siguro naagapan naman nila kaya wala namang umabot na langis dito sa amin. Nangangamba naman ang mga may palaisdaan sa banta ng oil spill sa alaga nilang bangus, tilapia at sugpo. Siyempre po, mahihirapan po kami pagka lagay namin mga mangingisda, wala na po kami makukulit. Kasi yung isda nga namin na nagsisigataw kasi napapalitan ng tubig. Sa ngayon, wala rin anilang nagsasagawa ng early harvest dahil karamihan sa kanilang mga alagang isda ay kahuhulog pa lamang. Batay sa pagkikipag-usap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga gobernador ng Bulacan, Bataan at Pampanga noong Sabado, July 27. Lumalabas na ang lalawigan ng Bulacan, lalo ng karagatan ng Hagonoy, ang pinakamatinding maapektuhan kapag lumala ang oil spill sa Bataan. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon.
Inautorisahan ng Security Cabinet ng Israel ang gobyerno ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na magdesisyon sa tugon nila sa isang rocket strike umano ng Hezbollah. Kasunod ito ng pagkasawi ng 12 teenager at mga bata sa Golan Heights. Ito ang humahataw na balita ni Miguel Rey de Leon. Hataw Balita ngayon. Itinanggi ng Hezbollah na sila ang may responsibilidad sa nangyaring pag-atake sa Majdal Shams noong Sabado, July 27. Sinasabing ito ang may pinakamaraming nasawi sa Israel kasunod ng ginawang assault ng Hamas noong October 7. Target umano nilang patamaan ang timog na bahagi ng bansa sa linggo, ngunit inaasahang mas matindi pa ang gagawin matapos ang Security Cabinet meeting ni Netanyahu sa Tel Aviv. Sinisisi rin ng White House ang Hezbollah sa nangyaring pag-atake. Ayon sa pahayag, ang rocket na ginamit ay galing sa kanila at nilaunch sa lugar na kaya nilang i-control. Sinabi naman ni United States Vice President Kamala Harris na nananatiling matibay ang suporta nito sa Israel. Nakipag-ugnayan din ng Washington sa Israel at Lebanon para makagawa ng diplomatic solution. Ayon kay US Secretary of State Antony Blinken, ayaw ng palawigin pa ng Estados Unidos ang girian sa dalawang partido. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang Britain sa paglala ng sitwasyon sa lugar at sinabi rin ng Egypt na maaari itong magdulot ng comprehensive regional war. Nagtipo naman ang libo-libong tao sa lamay sa Druze village sa Majdal Shams sa Golan Heights. Ipinagluksa ng mga miyembro ng samahan ng Druze Faith ang mga nasawi. Miguel Rey de Leon, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagpapatuloy ang paglaban ng Filipino athletes para makapasok sa finals ng Paris Olympics na ginaganap sa France. Isa ng finalist sa 3 kategorya ng men's artistic gymnastics ang Pinoy Olympian na si Carlos Yulo. Tinalo naman sa boxing ring ng Filipino boxer na si Ira Villegas si Yasmin Moutaki ng Morocco sa pamamagitan ng unanimous decision sa women's 50 kg event. Makakaharap nito ang pambato ng Algeria sa round of 16 sa Biyernes, August 2. Pasok naman sa quarter-final si Giovanni Del Gaco sa women's rowing singles sculls event. Tinalo naman ang Filipino fencer na si Sam Katantan si Mariana Pistoia ng Brazil sa score na 13-15. Gayunman, hindi nito napataob si Arina Erigo ng Italy, isang Olympic gold medalist at natalo ang pambato ng Pilipinas sa women's fencing score na 12-15. As of 2:24 a.m. July 30 Philippine time, nangunguna sa medal standings ang mga bansang Japan, China, South Korea, France, Australia at Estados Unidos. Sa ngayon, wala pang nasusungkit na medalya ang Pilipinas sa kompetisyon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Unahin po muna natin yung ating latest satellite image. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin natin binabantayan itong low pressure area na huling namataan sa layong 480 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. And kung makikita po natin, halos papalabas na po, nasa boundary na po siya ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya sa mga susunod na oras, inaasahan po natin na lalabas na po siya ng PAR at hindi na po makaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Mababa din po yung chance na ito ay magiging isang ganap na bagyo, kaya mahina po yung magiging paghatak niya sa hanging habagat sa mga susunod na araw. Samantalang kung makikita po natin, patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon o hanging habagat, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Kaya asahan pa rin po natin na magpapatuloy pa rin yung makulimlim na panahon na may kasamang kalat-kalat mga pugulan, lalong-lalo na po sa areas ng Ilocos Region at Zambales. Samantalang sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, kung makikita po natin, wala po tayong namamataan na mga kapal na kaulapan na posibleng magdulot na buong araw ng mga pag-ulan sa nalalabing bahagi po ng ating kapuluan. Kaya asahan po natin ngayong araw ang mainit na panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali at may mga chance naman na mga isolated rain showers or thunderstorms o mga biglaang pagbuhos ng ulan pagdating naman sa hapon o sa gabi.
Samantalang sa mga susunod na araw, liban po dito sa binabantayan natin na low pressure area, ay wala na po tayong ibang binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya asahan po natin sa mga susunod na araw hanggang sa darating na weekend, magpapatuloy yung mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Lima na lamang po yung mga tsansa na mga panandalian o mga biglaang buhos ng ulan. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon. Banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon ang mararanasan sa ating mga karagatan. Kaya malaya pong makakapalaot yung ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Ngayong umaga si Haring Araw ay sisikat ng 5:39 AM at lulubog mamayang 6:26 PM. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Umabot na sa 36 na individual ang nasawi, bunsod ng epekto ng bagyong Butchoy at Karina na sinamahan pa ng habagat. Base sa pinakabagong ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 14 sa mga ito ay pawang mga verified na at naitala sa Calabar Zone, Zamboanga Peninsula, Central Luzon, Northern Mindanao, Davao Region at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Habang patuloy namang bineberipika ng NDRRMC ang pagkasawi ng 22 iba pa mula sa Metro Manila, Calabar Zone, Ilocos Region at BARM. 6 naman ang naitalang sugatan at may 2 na nawawala pa rin matapos ang kalamidad. Samantala, umabot na rin sa 355.6 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura at mahigit 1.69 billion pesos naman ang infrastructure damage. Hataw Balita ngayon! Tinawag ni Vice President Sara Duterte na political harassment ang pagbawas ng Philippine National Police sa kanyang security detail. Sa kanyang open letter, binatikos ni VP Sara Duterte si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa umano'y pagsisinungaling nito kaugnay ng pagbawi sa mga pulis na nakatalaga sa kanyang security team. Si Lalaine Moreno, humahataw. Hataw Balita ngayon! Nakusahan ni Vice President Sara Duterte ng political harassment si Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbil sa ginawa nitong pagbawi sa 75 pulis na bahagi ng kanyang security detail. Sa isang open letter sa social media, sinabi ni VP Sara na targeted maneuver ang hakbang na ito dahil sakop ng relief order ang mga pulis na matagal na niyang security escorts at ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Duterte, binawasan ng kanyang security nang magbitiw siya bilang Education Secretary nang ihambing niya ang nakaraang SONA sa isang catastrophic event at paglabas ng video ng umano'y paggamit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng illegal na droga. Pinabulaanan din ni VP Sara ang payag na General Marbil na nagpadala muna ng request ang PNP sa Office of the Vice President bago ang relief order. Tila kontra rin niya ang payag ni Marbil na wala namang threat o banta kay VP Sara dahil nag-iwan pa ito ng 45 PNP personnel na siya mismo ang pumili. Inihalimbawa pa ni VP Sara ang paglabas ng video kung saan makikita siya at ang kanyang pamilya sa NAIA noong umalis sila ng bansa kamakailan. Inihayag ni VP Sara na may mga pulis umanong naglibot sa kanilang lugar para mag-casing at pilit inalam pa kung saan nakatira ang kanyang pamilya. Una nang sinabi ni PNP Chief Marbil na binawasan nila ang unnecessary deployment ng mga pulis sa low-threat individuals para madagdagan ang puwersa ng pulisya lalo na sa National Capital Region. Iginit naman ni VP Sara na walang epekto sa kanyang trabaho ang pagbawas sa kanyang security team. May problema lang umano saan niya ay pagsisinungaling ni PNP Chief Marbil tungkol sa dahilan ng relief order at tila palagi ang pagbanggit ni Marbil sa pangalan ni VP Sara sa tuwing magpapa-interview sa media. Sa huli, sinabi ni VP Sara na ibabalik niya sa PNP ang 45 pulis na natitira pa sa kanyang security detail upang makatulong sa paglaban kontra droga at krimen. Samantala, tumanggi namang magbigay ng reaksyon si PNP Chief sa open letter ni VP Duterte. Sir, comment lang. Harassment daw, sir. Sir, totoo ba sir nagbigay kayo ng request kasi sabi niya hindi daw kayo nag-request? Sir,
Dumalo sa General Marbil sa pagdinig sa Kamara hinggil sa umano'y extrajudicial killing sa anti-drug war ng Duterte administration, ngunit hindi ito nagpaunlak ng panayam sa media. Sa inilabas naman na payag ni Senator Bato de la Rosa, sinabi nito sa mga dating PNP at AFP na magaling sa unarmed combat at nais magbigay ng seguridad kay VP Sara na magsalita na at kung maaari ay mag-volunteer para sa proteksyon ng pangalawang Pangulo. Nanawagan naman si Senator Robin Padilla sa mga dating rebelde na dumaan sa tamang proseso para sumuko sa pamahalaan at handang magbigay seguridad sa Vice President. Lelaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Inihayag kahapon July 29 ng dating hepe ng Philippine National Police na si Oscar Albayalde na handa nitong harapin ang International Criminal Court o ICC ukol sa anti-drug war nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng ginawang pagdag ni dating Senador Antonio Trillanes sa kanya bilang isa sa mga suspect sa ginagawang investigasyon ng ICC sa drug war ng Duterte administration. Kasama ni Albayalde sa listahan si Senator Ronald Bato de la Rosa, dating PNP chief at iba pang ranking police officials. Patuloy na sinusulong ng mga mambabatas na maimbitahan sa pagdinig ng Kamara sina dating Pangulong Duterte at Senator de la Rosa. Kung talaga pong ganyan ang kahihinatnan ng ating serbisyo sa publiko for more than 37 years, then handa po tayong harapin, no? Talagang ganyan siguro ang pagseserbisyo sa public, no? Despite na nagserbisyo tayo for more than 37 years hanggang ako'y mag-chief PNP. Handa po nating harapin ng hamon na yan. Bilang pakikiisa sa International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystems ngayong taon, ang UNTV Ocean Care Initiative katuwang ang Members Church of God International ay nakisa sa pagsasagawa ng mangrove planting at coastal cleanup sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Si MJ Vasquez humahataw. Hataw Balita Ngayon. Taong 2021 nang hagupitin ng Super Typhoon Odette ang rehiyon ng Caraga. Maraming establishmento ang nasira. Marami ang nawalan ng tahanan at hanap buhay. Sa kabila nito, kabi-kabila rin ang mga naitatalang pagguho ng lupa at mga pagbaha sa iba't ibang lugar. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, mayroong 20 tropical cyclone ang pumapasok o namumuo sa Philippine Area of Responsibility taon-taon, kung saan 8 hanggang 9 dito ay may posibilidad na maglandfall sa ating bansa. Na environmental challenges tulad ng typhoons, mga baha, hindi natin gusto na masira na lang basta-basta ang ating samot-saring buhay. Kailangan din natin magkaroon ng aksyon para masolusyonan ito. Dito sa ating mga bakawan or katunggan, for example, sila yung ating natural teachers of resilience. So, for me, it's important that we take our part dahil if we cannot change the world, then we can change the way we are. Kaya sa paggunita ng International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem nitong July 26 at ng National Disaster Resilience Month ngayong Hulyo, isa rin ito sa tinututukan ng pamahalaan na mabigyan ng pansin ang mapangalagaan at maparami pa ang mga mangrove sa ating mga coastal area. Pagdating ng bagyo, galing talaga sa bibig ng mga tao mismo, especially yung malapit sa bakawan, sir. Sinasabi talaga nila, kung wala yung mangrove dyan, patay kami kasi didiretso yung hangin at saka yung tubig sa kanila. At sa ganitong mga advokasya na maingatan ng ating mga karagatan at kabuhayan ng ating mga mamamayan, ay nakikiisa ang UNTV sa pamamagitan ng programang Ocean Care Initiative. Nagpapasalamat talaga ako sa Ocean Care Initiative, sa UNTV at saka sa MCGI. My heart really inspires for you kasi ito ang napili ninyo na lugar na magtatanim. Thank you very much. I am so very grateful and thankful to all of you. Sa Davao de Oro naman, umabot sa 320 mangrove seedlings ang naitanim sa barangay Bongabong, Pantukan. Madalas umanong makaranas ang lugar ng mga pagbaha,
kaya ito ang napiling lugar upang magsagawa ng mangrove planting. Kung unsa man lang among matabang po nga naamoy gusto nga parang manpower, naara pod ang MCGI na andam nga mutabang sa unsa mang mga buluhaton nga maayo sa atong kinaiyahan, no? Isa na kining pagtanong yun. Nakiisa rin sa aktibidad ang nasa 50 volunteers mula sa MCGI sa Davao del Sur, kung saan ay nasa 300 mangrove ang matagumpay na naitanim sa Cogon Mangrove Sanctuary. At bukod sa mangrove planting, sa General Santos City ay nagsagawa naman ng coastal cleanup ang mga volunteers sa Ocean Care Initiative sa pangunguna ng DNR Region 12, Lower Baluan Fisher Folks Association at ng MCGI. Mayroong 86 na sako o katumbas ng 1,720 kilogram na mga basura ang nakuha. Karamihan sa mga basurang nakolekta ay styrofoam, plastic cellophane, wrapper at plastic bottles na umabot sa 10,626. Sa kabuuan ng aktibidad ay nakapagtanim ng mahigit 2,600 na mga mangrove sa iba't ibang lugar sa Mindanao. At hindi lang mangrove tree planting, kundi maging ang mangrove tree growing ay kabilang din sa advokasya ng UNTV Ocean Care Initiative. Kaya naman bilang pagsuporta sa mga programa ng DNR ay magsasagawa rin ng regular visit sa mga naitanim na mangrove upang mapangalagaan ito para sa mga susunod pang henerasyon. MJ Vasquez, humahataw sa Balita Ngayon. Ikinababahala ng mga evacuee sa Jasper, Canada ang mga nabubulok na pagkain at saradong highway dulot ng nangyaring wildfire. Donasyon ng Canadian Red Cross Relief na paulat na tatapatan ng Alberta at federal government. At mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus live. Hataw Balita Ngayon. Charles, ano-ano ang panawagan ngayon ng mga apektadong residente ukol sa naiulat na nabubulok na mga pagkain sa lugar? Yes, Sherwin, marami natatanggap na hiling mula sa mga apektadong residente ng wildfire sa Jasper, Canada. Ayon sa mga otoridad, ang ilan ay humihingi ng tulong na ma-retrieve ang kanilang mga importanteng personal item at maalis ang refrigerator o freezer dahil sa mga nabubulok na pagkain sa gitna naman na nangyaring power outage. Ayon sa Parks Canada, ginagawa na nila ng paraan upang maibalik agad ang supply ng kuryente sa nasabing lugar. Bagamat wala pang timeline, may plano na rin para mabuksan muli ang Highway 16, isang critical na ruta ng east at west sa park at town site, maging ang Icefields Parkway 93N na naapektuhan. Nasa mahigit 20,000 residente na ang kinailangan lumikas sa loob at paligid ng Rocky Mountains, 4 na oras sa kanluran ng Edmonton dahil sa mabilis na wildfire. Kasalukuyang sarado pa rin ang Jasper National Park at sinisigurong ligtas ang bayan habang ito ay di pa nauuwian ng mga may-ari ng bahay. Naglagay sila ng sa lugar ng mga patrol at checkpoint ICE or CMP ng Canadian Mounted Police. Gayunpaman, tatapatan naman ang ibibigay na donasyon ng Canadian Red Cross ng Alberta at federal government. $3 para sa $1 Canadian na ibibigay upang suportahan ang nasalanta ng wildfire sa Jasper, Edmonton. Ito ang pinakamalaking wildfire na naiulat sa Jasper National Park sa loob ng 100 taon at maaaring matagalan pa para makabalik ng ligtas ang mga residente rito. Balik sa iyo, Sherwin. Charles, kamusta naman ang kalagayan ng mga lumikas? At ano ang plano ng gobyerno dito? Yes, Sherwin, ikinagagalak naman ng mga evacuees o ng mga residente sa Jasper, Canada na sila'y malugod na tinanggap ng mga karatig bayan nito kagaya ng Grand Prairie, Edmonton, Calgary, maging ang mga taga-probinsya ng British Columbia. Pero sa ngayon nga ay sarado pa rin ang National Park ng Jasper at under evacuation order pa rin ito dahil nga sa out of control pa rin ang wildfire sa nasabing lugar. Bagaman meron na rin mga pinadalang mga additional na bumbero ang probinsya ng Ontario upang makatulong naman sa pagkontrol ng pagkalat ng apoy. Balik sa iyo, Sherwin. Alright, maraming salamat Charles Corpus mula sa Edmonton, Canada, kung saan 8,000 kada taon ang average wildfire sa Canada.
At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Roma Kapitulo 12, talatang 12. Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa pananalangin. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-30 sa buwan ng Hulyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.